Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan is all about sa ating defense, no? Sa ating AFP at ganun din po any update po sa ongoing sama-sama exercise. Actually, matatapos po ngayon yan, yung 11 days na yan, no? Ngayong Friday, no? October 13. So, bago po tayo simulang magbigay ng ating opinion at reaction, flex po natin tong Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At the same time, pasalamat po tayo at i-shout out natin lahat ng ating members sa mga nanonood po ng ating video premieres, yung regular po, at ganun din po sa mga nagre-replay, mga nagbibigay ng magagandang komento po sa atin, mga nagsishare. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So ito, unahin lang po natin ito. Ito pong binalita sa Philippine News Agency, ano? Sabi dito. South Korean firm to deliver Philippines first missile corvette in 2025. Actually, balita po ito noong October 2nd. No? Dito lang po tayo magkakaroon ng baseline ng ating ngayon. South Korean ship excuse me. South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries said one of the two missiles corvettes ordered by the Philippine Navy will be delivered by 2025, with the second in the following year. We plan to deliver the first corvette by 2025 and the second by 2026. HHI is on track for the target delivery dates as the construction of the vessels are on time. Ayun po ang sabi nila. HHI added that the work schedule for the corvettes proceeded on schedule as construction started this May. For the first corvette, the work commenced according to the original plan schedule of May 2023 and the first block will be laid by November this year. HHI was referring to the steel cutting which is considered in naval circles as the start of the construction of a warship. May corvette tayo. Missile corvette. Naku, dalawa ito. Ayos ito. Sana no, in the near future, tayo na ang gagawa nito ng mga ganito. Ang lawak-lawak ng karagatan natin. May magaganda naman tayong mga shipbuilding dyan, no? Sa Subic at sa Cebu. O kaya magtayo pa sa ibang mga lugar. Para naman hindi lang yung mga luxury cruise ship ang binibuild natin. Sana merong ganito, merong contractor, no, na gaganyan, no? Ganda sana niyan. Di sana makabuo tayo ng aircraft carrier, submarines natin, mga yung mga escort ng carrier, ano ba yan? Kalimutan ko eh. Nawawala ako mga kababayan. Kasi ang carrier, di ba ang laki niyan? May mga escort yan, mga frigates, ganyan, yung maliliit na barko. Okay, so yan po. Next, Philippine News Agency pa rin, no? A week after. I think ito, naisama na natin ito, no? South Korea bats for stronger defense ties with PH. Talaga naman, no? Talagang itong neighboring country natin ng mga upa. Since mahilig naman tayo sa K-pop, Blackpink, ano pa ba? Twice. Si Sandara. Ano sa'yo? Hindi tulad ng sa'yo. Di ba? Ako po, nanonood po ako ng Korean drama, no? Pinanonood ko po yung... Tapos na ako sa Alchemy of Souls. Ang ganda po nung panoorin nyo, no? Napakaganda rin nung lead actress doon. Ang dami pong magaganda. High-tech na yung kanilang mga ginagamit sa kanilang mga movie or TV series. Sa atin, kita nyo si Darna. Ang layo talaga ng technology natin, no? South Korea is eyeing stronger defense industry cooperation with the Philippines whose military forces are currently undergoing modernization. Correct, tayo po yun, no? This was emphasized by Lee Sang-hwa, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Korea to the Philippines. Ang hirap naman itong banggitin itong word na to. Kayo na lang po ang maghanap ng definition yan. Plenipotentiary. Ayan, tama pa ba ang pronunciation? Bahala na. No? Ito po sabi ni South Korean diplomat. Defense industry cooperation goes deeper. It should be based on a long-held trust. We are confident
that there will be a stronger collaboration. Yes, tama naman po yan, no? Maganda po yan. Okay? Diyan po. At least talagang matindi ang ating relationship sa South Korea. Ano ba tayo? Visa free ba tayo sa South Korea? At nang makapunta dyan. Makakita ng mga, yung sila, yung magaganda nilang produkto. Hindi yung sila, hindi yung mga kanilang mga K-pop. Kasi dyan sa Hollywood, meron po dyan Sa Hollywood, sa LA, meron sila store dyan. Yung mga anak ko, mahilig dyan sa K-pop. Nako, sabi niya, Dad, can we go to this? Okay. Ako naman, gusto kong makita yung Hollywood Walk of Fame. Kita ko po yung, sino ba yung nakita ko doon? Si Arnold Schwarzenegger. Laki ng palad. Hindi mo masukat yung, ang laki. Malaki na tong kamay ko. Mas malaki pa siya. Gano'n. Ang laking mama nun Pero dyan sa Hollywood, yun yung mga, nung sikat na sikat yung BTS. Ngayon, nag-military service, kaya medyo wala sila, laylo sila. BTS yan. Gaganda Gaganda ng mga produkto. Naloko, hindi ko maintindihan naman. Di ba? Okay, ito na. Ito, litis. Litis. PH, United Kingdom, commit to further boost defense ties. Tingnan nyo nga naman. South Korea, UK, Australia, Japan. Siyempre, yung US, automatic yun. May MDT tayo dun Sino pa? India. Diyan tayo bibili ng BrahMos, yung surface missile natin. Di ba? Na-vlog ko nga yan Dami nga nanood. Nakakailang libo na tayo doon. Di ba? Netherlands. New Zealand. Di ba? Canada. Di po, para ako nasa Miss Universe. Di ba? Yan. UK naman. Yung kanilang sino tong pumunta sa kanila? Sa atin. Basahin muna natin. The Philippines and the United Kingdom have committed to further strengthen their defense ties anchored on their common position on respect for maritime law and open Indo-Pacific. Very good. Di ba? Pero yun maraming kumakatig sa atin kasi itong mga bansa na rin ito, may mga interest din sila dyan sa Indo-Pacific. Kailangan open navigation because nobody owns really that. Right of passage. Malayang paglalayag ng mga kargamento na walang humaharang, walang pumipigil, walang excessive fees. Ganyan. Kasi yun, alam nyo na, yung mga Chekwa, hindi po naintindihan yan kasi ang feeling nila, nanakawin daw yung resources ng dagat. At the first place, hindi naman talaga sa inyo yan. Nakapangalan lang kasi siguro that time, kayo lang ang alam Baka yung Asian Times nila, hindi pa nadidiscover ni Magellan yung Pilipinas. So therefore, hindi pa namin alam yan. Pero alam, yung pala, base na sa international law which is being, di ba, kung saan ang bawat bansa ay nag-unite for a common good na magkaroon ng humanitarian civility. Di ba? Sige, sabihin mo, 1400, wala pa Pilipinas Nandyan nga kami. Pero wala pa talaga yung republic, wala pa nation. Di ba? Sabi lang, we inherit that in ancient times. Hindi. Since the world began. Yun? Kanta na naman. Okay. UK Minister of State for Indo-Pacific Defense Engagement, Annabel Goldie, is in the country for the first time and visited the AFP headquarters in Quezon City on Thursday. AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Giglieto said on Friday Goldie emphasized the importance of sharing expertise and knowledge between the two nations for mutual benefit. Sa akin lang po, correct me if I'm wrong. I think UK has the best navy. Magaling po sila. Kasi rin sila parang island din po sila Ang galing po ng navies nila. Kaya di ba hindi nga sila nagapi niya. Nung panahon ni sino ba yun? Yung World War II. Sabi nga ni sana nasakop ko na ang buong mundo except that. Ang galing ng navies ng UK. Kita mo yun? Saka yung radar system, sila yata ang unang yung radar. Correct me if I'm wrong Pati si Napoleon, di ba?
akin na sana ang buong mundo. Kung hindi dahil dun. Pero nyo, maliit lang yan, ha? Pero lakas ng depensa niyan. Hindi nga yan sumurrender tulad nung sa France, eh. Di ba? Tama, mali. Basahin nyo history, malalaman nyo. Mapapabilib kayo sa Navy ng UK. The high-ranking UK official met with AFP Inspector General, Lieutenant General William Gonzales, and discussed Philippine-UK military engagement supported by the 2017 Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ay, may MOU pala sila. Quote, the two officials also upheld their common position on the respect for maritime law and calling out illegal activities in the Philippines Exclusive Economic Zone. Hello, Robin? Di ba? Oh. Banyaga yan. Di ba? Hoy, Lieto, Gonzales, nakatungtong naman pala kayo sa kalabaw eh. Di ba? Si Robin nakapatong sa kalabaw. Meron pang video dyan si Robin sa kanyang FB page na pinapakita niya yung si Schumer ng Democrat dito sa Senator Schumer, Democrat sa Amerika, no? Nakipagkita daw kay Xi Jinping niya, yung presidente ni Robin na si Xi Jinping. Nakipagkita daw si Schumer kay Xi Jinping sa China, no? Sabi niya, yan, yung mga langaw. Oh, langaw daw eh. Langaw na daw po tayo ngayon, no? Na nakapatong sa kalabaw. Yung kalabaw ninyo nakipagkita. Munti ko nang sabihin, nakipagkita sa presidente mo. Yan daw po ba? O bakit nakipagkita, di ba? Ano naman doon? Anong masama doon? Nakipagkita lang naman. Ayun ba usapan? Pinag-usapan ba ang West Philippine Sea? Oh. Ang usapan dito, Robin, wag mong ibaling doon. Ang usapan ay ang soberenya natin sa West Philippine Sea. Ano ang statement mo sa panghaharas, sa pangbubuli ng mga Tsekwa? Hindi yang ipapakita mo sa amin yung kalibaw. So what? Nag-usap lang naman. Oh, di ba ang kalabaw mo din naman si Xi Jinping? O baka sabihin mo kalabaw ko si Pangulong Duterte. O so what? Di po ba? Ano magagawa ni Duterte doon sa West Philippine Sea? Anong magagawa mo? Sige, maglayag ka ngayon doon. Gayahin mo si Teddy Boy Locsin. Daig ka ni Teddy Boy. O mas may bayag sa'yo si Teddy Boy. Di po ba? Papakitaan mo kami ng ganun. So what? Pakialam namin kay Schumer. Democrat yan. Kapal na mukha niya. Di ba? O, kung ano man na pag-usapan nila sa kanila na yon, pero ang usapan ngayon ng Pilipinas is West Philippine Sea. O, gumamit na ba kami ng banyaga para depensahan kami tulad ng pangaharang nung kakampi mong Coast Guard na China? Wala. Diba? Wala kang statement tapos papakita mo kami ng ganyan. Isa lang talagang patunay. Gunggong ka. Di mo ba? Oh. Ito pa sabi, Gonzales thanked the UK for its support for the military's peace and development project, especially in the Bangsamoro region. Oh, correct. Apart from meeting with defense officials, Goldie also met with Philippine Coast Guard officials. In a statement posted on the UK website, Goldie said her nation is committed to its relationship with the Philippines. Kinuha ko po yan, kinlik ko po yung link. Ay, tama nga naman. Meron nga naman po, ayan Totoo po yung sinasabi. Ayan Defense Minister Baroness Goldie reaffirms UK commitment to the Philippines. So, tama. The UK remains committed to a relationship with the Philippines, and I am pleased both to be visiting for the first time and to be the first UK Defense Minister to visit in many years. I look forward to visiting exercise Sama-Sama and discussing how the UK and the Philippines can deepen our defense cooperation as part of our shared commitments to a free and open Indo-Pacific. Oh, Robin, Ano masasabi mo dito? Di ba? Oh, wala siyang statement kundi mag-post siya nun. Ikaw pala, kumakampi ka rin pala kay Schumer eh. Oh, di ba? Sa bagay, Democrat yun. Liberal kasi. Di ba? Oh, yan po mga kababayan, at least another country is reaffirming their commitment yan sa ating maritime welfare and rights dyan sa West Philippine Sea. Kiruin niyo yan? Walang ganyang statement ni Robin.
Wala tayong aasahan kundi ang mga sarili natin lamang. Ipasa ang ROTC. Pasa mo. Gunggong, ikaw ang nandyan sa Senado. Di po ba? O, eto na po. Ito, ang ating magiting na DND Secretary Gibo Teodoro. Pinalagan niya rin po yung sinabi ng China. Naalala niyo yun? No? Kasi ang sumagot doon sa sinabi ng Chinese, ano ba yun? Si Chinese Coast Guard spokesperson o si Wang Wenbin. No? Si Ganyo kasi yung Chinese Coast Guard spokesperson, di ko maalala yung sino nagsabi nito. Kundi si Browner lang po yung sumagot, si AFP Chief Staff Browner. Pero ngayon sinagot po ni Gibo Teodoro sa Manila Bulletin. Gibo, lapse of China's accusation of Philippine provocation. Kasi sabi po, naalala nyo, binlag natin ito. Alam ko, pinanood nyo yon. Sinabi nung Chinese, hindi ko po alam kung yung kanilang, tama, si Wang Wenbin, yung state spokesperson, na nagpro-provoke daw po tayo. Tayo ang nagpro-provoke kasi yung latest incident na hinarang yung ating Coast Guard ng Coast Guard nila na nandun nakasakay si Tedo Boy Locsin. Documented. 1 meter na lang ang layo. Diba? Ang sabi nila, stop provocation on the West Philippine Sea. We are restraining ourselves not to harm you whatever. Tayo ang nagpro-provoke. O yan, sinagot po sila ng matinding magiting, mahusay, matalino nating DND Chief Secretary. Tinawanan lang po niya. O diba, insulto? Oy, Lobin, tinawanan ka lang, tinawanan ka lang. Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. dismissed, sabi niya, sige dyan, langaw, China's accusation that the Philippines is doing provocative actions in the West Philippine Sea. Teodoro said that China's accusation will not affect the patrol operations of the AFP. Correct. Diyan daw po sa West Philippine Sea. Walang epekto ito sa operation natin. At kung tatawagin tayong provocative, ang provocative kung doon tayo magpatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila. Kung doon daw tayo magpapatrol doon, malapit na sa kanila sa 200 mile exclusive economic zone nila. Yun ang provocative kasi dinayo mo na eh. Sila ang naghihimasok dito so paano tayo magpro-provoke sa kanila? Katawa-tawa naman ang mga statement na ganyan. Kasi nga po, hindi pinag-iisipan. Paano? Pinopost lang sa WeChat. Messaging app. Disinformation. The defense chief said only China is believing their propaganda as many countries support the Philippines' position in the West Philippine Sea. Sila na lang naniniwala sa propaganda nila. Lalo tayong hindi nakakapaniwala sa mga ganyang salita tama naman. Di po ba? Correct. It gives us really doubt where they are coming from and what kind of sincerity they are proving to the Filipino people with these kinds of statements. Tama. Correct. Di ba? Yan po. Yan po ang sabi ni DND Chief Secretary Gibo Teodoro. Tinawanan niya lang. Ang provocative, doon tayo mangisda sa kanila. Correct. Tama po yan. Ito pa. Latest din ito sa Philippine News Agency. PH should invest more in naval air assets. Correct. Tama. AFP Chief. Pero wag nyo pong kalimutan, yung siyempre, meron pa rin tayong kalaban dyan sa yung mga insurgents, Pinapaalala ko ulit, AFP Chief Browner. An archipelagic country like the Philippines needs to invest in upgrading and beefing up its naval and air defense assets to protect its vast territory. Correct, tama. Okay ako dyan. Yan po ang sabi ni AFP Chief Browner. Browner, in an interview with reporters, said the upgrading of the Air Force and the Navy's external defense capabilities includes the acquisition of more advanced jet fighters and other assets needed to patrol along with naval vessels. Sabi ko nga sa inyo, kung makakabili tayo ng aircraft carrier di po ba? Ambitious. Pero malay nyo, di ba? Pangulong Bongbong Marcos, ilabas mo na yung pera dyan. Sabi nga ni Madam Meldy, this can save the world. Di ba? Remember that documentary with Mel Chanco? Ilabas nyo na. Dalawang lang
Dalawang aircraft carrier with ilang eroplano yon? Siguro mga 30 eroplano. Ay, lamig-lamig. Anong klaseng eroplano? Bahala na po ang AFP doon. Pero kung may F-35, okay na. Ang lakas mga harap po siya. Dahil archipelagic, kailangan talaga nating mag-invest sa maritime and air power unlike yung ibang bansa. O, tama naman. Na landlocked. Okay, tama. Unlike some countries. Tama. The AFP modernization program has shifted to provide the military with the capabilities needed to protect the country's EEZ or 200 nautical miles from its coast. Tama naman yan, di ba yung Horizon 3? Na-i-vlog na po natin ito, yung Horizon 3. Alam nyo na yan. Na bibili nga sila ng BrahMos. Una muna, 3 baterya sa Marines. Tapos, hindi ko alam, sinabi niya, hindi niya alam kung ilan sa Army. Pero bibili at bibili. O tama. At yan din po ang sabi ni Senate President. Inuulit lang natin na may bibilin sila. Uy, sige na. Aircraft carrier. May aircraft carrier ka nga. Wala ka namang eroplano. Useless din. Ang kulit no? O, ito pa, latest. Idagdag natin to lahat para for the benefit, no? I-promote natin ang ating DND. I-promote natin ang ating mga allies, ang ating AFP dyan po sa West Philippine Sea, no? Birahin natin yung mga disinformation ng mga Chekwa. Ito po, si DND na naman. DND gets Congress pledge to amend AFP modernization procurement laws. Correct. Tama ito. Congress vowed to amend the modernization and procurement laws of the AFP along with the Self-Reliant Defense Posture Program. Ito po ang sabi ni DND Chief Teodoro. Congress has promised us 2 things. The amendment of the modernization law and the procurement law of the AFP. He said the SDRP o yung Self-Reliant Defense Posture will also be enhanced by investing or partnering with local manufacturers of defense equipment. Correct. Sana local. Wag lang yung parang China. Made in China. Alam niyo na. That means to say we will be able to invest long terms as equity partners or as purchasers for locally manufactured defense goods and equipment. Correct. Buy local, mai-improve mo pa ang mga kabuhayan nila. Tama, may ano po yun buy local, I forgot the other word. Pero ganun po ang punto. Pag bumili, para sa farmers, di ba? Anong gusto mo, local o imported? Siyempre, para matulungan mo yung economy ng ating kababayan, doon ka sa local. Pag wala na ang local, may imported ka ba dyan? Wala Ganon. Unahin natin ang sariling atin, parang Filipino purse. Yan ang maganda. Di po ba? Kaso yung iba sa atin, mas gusto ko kay papi. Gusto ko kasi ng Hershey's chocolate. Mag-tourist muna ako dun sa Las Vegas. May pera naman ako. Tapos pa English pa sila. Is was anything wrong? Is was anything wrong? Anak ng siopaw para lang makapag-English. Sa bagay, para lang makapag-English kahit na barok-barok. Ha? Maikwento ko lang, may segue ko lang sa inyo yung pinagtrabahuan ko dyan sa San Diego Naging pinasok ko mail clerk Nag-mail clerk muna ako habang nag-aantay ako ng step ladder. Yung kasama ko puti. Siyempre Inglesan. Ako ang lakas-lakas ng accent ko. Talagang hindi naman ako pinanganak dito. Di ba? Ano ba ang ating doon? Tagalog. Siyempre may English naman tayo sa school. Hindi naman English ang ginagamit natin. Nag-i-English lang pag English subject. Di ba? Sabi niya, hey, Talkies, how many years you've been in the States? Huh? I just came over, just like a month ago. How come you can speak English not that so good, but you can speak? Oh yeah, since first grade, we speak English. Sabi ko, maski na ng first year college, may English. Sabi ko, oh really? Oh yeah, okay, good for you. Kasi sabi ko, why did you ask me? Sabi, because some don't wanna speak in English here, so that's why it's hard to communicate. Kailangan pa daw ng translator. Opo, totoo po yun. Meron nga po ako napuntahan isang lugar dito sa amin. Talaga ayaw nilang mag-English. Espanyol lang. ¿Qué? No habla English? Hindi lang sa'yo. Sabihin ko naman, no habla Espanyol. Di ba? Paano tayo magkakaintindihan? Wala Wala tayong magagawa. Pangit namang anuhin mo sila. Sasabihin sa'yo, discriminatory ka, papapulis ka, baka ikaso ka pa, di ba? Yan po, no? Yan po yung tungkol sa ating mga
Defense, no? Napakagaling talaga ng ating secretary. Good job po. At sa ating AFP Chief Browner, AFP, General Browner, baka naman bigyan mo na ako ng reserve officer pala ako, naisip ko lang, no? Kasi kapon sabi ko private ako. Hindi, reserve officer ako. Baka binigyan na ako ng second lieutenant. Iangat mo naman na ako. Gusto mo naman akong gawing kapitan. Skip na natin yung first lieutenant. Joke lang po Gino-joke lang kita, General Browner. Saludo po sa inyo, no? Kayo po ni D&D Chief. At ito po, no, ibabalita ko lang sa inyo, isama na natin ito. Karangalan po ito sa ating bansa through the Philippine Army. Ito po sa balita ng, nakita ko lang po sa the Philippine Star, sa Philstar Global. Ayan po, nakaka-proud po ito ang ating mga uniform personnel na ito. Philippine Army bags silver in UK Military Olympics. Ay, palakpakan. Congrats po mga sir. Mga sir, congrats. The Philippine Army will be taking home at least a silver medal in the Military Patrol Olympics being held in Wales, UK. Going against at least 170 patrolling teams. Uy! Biruin nyo yan? Makakasilver tayo? From other countries, the Philippine contingent still has a chance of winning a gold medal. May chance pa pala. Ano ba to? Tapos na ba to? Hindi. Sabi, bag silver na The Philippine Army won silver for its performance for the Phase 2 of Exercise Cambrian Patrol 2023. 8 soldiers from the 1st Scout Ranger Regiment, mga Scout Ranger, led by 1st Lieutenant Junjun Bayodan, successfully hurdled Phase 2 of the British Army's most arduous patrolling event. Cambrian Patrol, also called the Olympics of Military Patrolling, is a mission-focused and scenario-based exercise comprising 8 phases covering 16 events. Ay, nakakapagod ito. Congratulations po mga sir. No? The events include chemical, biological, radiological, and nuclear drills, counter-improvised explosive devices, and a 60-kilometer patrol with climb and descent. The exercise Cambrian Patrol hosted by the Royal Welsh will run until October 15. Hanggang pala ito, mga kababayan, hanggang linggo na, no? Diyan po sa bansang UK. The Philippine Army said no team qualified for the gold medal. So panalo. Tayo na rin yan. Tayo na rin ang first place, silver Wala daw nakakuha ng gold medal. Ay. Congratulations. Dun, 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 dun. Army Chief Lieutenant General Roy Galido commended the troops for showcasing the country's tactical proficiency, adaptability, and determination in the international arena. Saludo po sir sa inyo. Good job, no? You made the Philippines proud again. Ayun po, no? Kudos po sa ating mga kasundaluhan sa Scout Rangers, 1st Scout Ranger Regiment led by 1st Lieutenant Junjun Bayodan. Saludo sir, no? Okay, diyan lang po lahat matatapos. Wala po tayong update sa West Philippine Sea, no? Mukhang tahimik po. Pero at least nakapagbigay ulat tayo sa ating D&D AFP at ito nga pong karangalang ibinigay ng Philippine Army dyan po sa UK Military Olympics. So, any comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.